My dream wedding. Magiliw kong inikot ang aking katawan. Ang buong palda ng aking puting ball gown ay lumutang at pabilog na lumipad na tila isang magandang bulaklak na inihip ng hangin. Ang gown ay sukat na sukat sa aking balingkinitang katawan. Ang neckline at ang mahabang sleeves nito ay see-through, na nilagyan ng kumikinang na silver beads na siyang tumatakip sa aking dibdib, mga braso, pababa sa aking bewang. Halos hindi ko makilala ang aking sarili sa napakagandang gown na aking suot. Nagmukha akong isang tunay na Disney princess. Habang ako'y nagniningning sa kagandahan, napangiti ako sa harap ng salamin. Tinignan ko ang reflection ni Arvin, na siyang wagas kumakatitig sa akin. Tumalikod ako at humarap sa kanya. Ano sa tingin mo? Para kang Diyosa, wifey. Punong-puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Tumayo siya at dahan-dahan na lumapit sa akin. Napakagat ako sa aking ibabang labi, habang ang mga paru-paro ay nagsimulang magkagulo sa loob ng aking tiyan. Nang magsimula siyang maglakad ng dahan-dahan, habang suot ang isang napakagarang tuxedo na may malawak na kwelyo, mga botones na natatakpan ng tela, makintab na nakatuping manggas at jetted pockets. Mukha siyang isang Prince Charming na aking pinapangarap magmula pa noong bata pa ako. Grabe, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na papakasalan ko ang kaakit-akit na lalaking ito. Nang nakatayo na siya sa harapan ko, agad na binalot ng kanyang mga braso ang aking bewang at hinila ako papalapit sa kanya, kung saan bigla akong napabungis-ngis. Inayos ko ang kanyang itim na bowtie, pinadulas ang aking mga daliri, papunta sa kanyang kwelyo, at pagkababa ng aking mga daliri, naramdaman ko ang matigas niyang dibdib. Para kang isang Diyos, pabalik kong papuri. Ang perpektong katangian ng isang Diyos, Habi. Ngumiti siya. Maingat niyang hinawakan ang aking baba gamit ang kanyang kabilang kamay at inangat ito. Biglang nakulong ang aming mga mata sa isa't isa. Isinandal niya ang kanyang ulo palapit at bago tuluyang dumikit ang aming mga mukha, ibinulong niya ang "You may now kiss the bride." Sa isang iglap, naramdaman ko ang paglapat ng kanyang balambot at mainit na labi. Habang marahang hinahaplos ang aking mukha, lumalalim ang bawat halik. Pumikit ako habang ninanamnam ang bawat segundo na kasama siya. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga labi na siyang nagpahina sa aking mga tuhod. Kumapit ako sa kanyang batok at hinalikan ko siya pabalik nang may kaparehong diin. Bago pa man makalibot ang kanyang mga kamay sa aking katawan, agad na akong lumayo, dahilan upang siya ay magreklamo. Nadala mo na naman ako sa kapilyuhan mo, natatawang sinabi ko. Pero wag muna ngayon, okay? Kailangan nating tapusin ang lahat ng kailangan sa ating kasal. Sa darating na Nobyembre, na siyang isang buwan na lamang mula ngayon, mangyayari na ang ating pinakaspesyal na araw. Labis ang aking pananabik at gusto kong lahat ay ganap na planado. Hoy, ang kasalan ay maaaring isang beses lamang mangyari sa buhay. Pero ang aming pagtatalik, lahat ng oras na meron kami sa mundo ay pwede namin magamit para dun. Napabuntong hininga siya. Oo na. Gawin na lang natin ito ng mabilis para makauwi na agad tayo. Okay, huhubarin ko na lang ang gown na ito. Tinalikuran ko siya at sinulyapan. Okay lang ba sa iyo na buksan ang zipper na ito para sa akin? Tanong ko, habang tinuturo ang zipper ng aking gown. Pumikit siya at umungol. Pinapatay mo ko, Sophia. Giit niya habang matagumpay niyang naibaba ang zipper ng aking gown. Natawa ako. Salamat, Habi. Pagkatapos naming parehong magpalit ng formal outfits sa casual wear, kinuha ko ang notebook sa mesa. Ito ay isang personalized checklist na ginawa ko para sa pag-oorganisa ng aming kasal. Kung tutuusin, kami ni Arvin ay kumuha ng isang wedding organizer. Ngunit gusto ko pa rin personal na planuhin ang aming kasal. Gusto ko na ang bawat bagay mula sa venue, outfits, tema, bouquet, wedding rings, hanggang sa cake ay maging perpekto. Ito ang pangarap kong kasal at sa wakas ay matutupad na ang lahat ng maayos. Ninanais na ito ay maging hindi malilimutan, napakarangya at isang napakaspesyal. Hindi lamang para sa amin,
kundi pati na rin sa mga taong iimbitahan. Final wedding outfit fitting check. Gamit ang itim na ballpen, naglagay ako ng check sa kahon at binasa ang susunod na item sa listahan. Venue, napatingin ako kay Arvin. Hindi ba na-reserve na rin ni nanay at tatay ang Manila Cathedral para sa atin sa araw na iyon? Oo naman. Chinikan ko ang kahon at binasa ang kasunod. Paano na yung mga singsing hobby? Andito, kakuha ko pa lang kanina. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na pulang velvet box na inilabas niya mula sa kanyang bulsa. Binuksan ko ito. Halos manghang-mangha ako na makita ko ang dalawang puting gintong singsing na may maliit na puting bato ng zircon na semi-circled. Marahan kong hinaplos ang mga bato. Labis akong nananabik na maisuot ang napakagandang singsing na ito sa kanyang daliri at ibigay ang aking vow sa kanya. Napangiti ako dahil isang buwan na lamang at magiging legal na kaming mag-asawa. Isang buwan na lang, Sophia. Sinara ko ang kahon at inilagay sa mesa. Tingnan ko muli ang listahan at hinahanap ang mga bulaklak. Mula sa 10 uri ng mga bulaklak, napagpasyahan namin pumili sa pagitan ng isang bouquet ng puting mini carnations at isang bouquet ng puting ranunculus at eucalyptus. Habi, nalilito pa rin ako. Ano ba ang dapat nating piliin? Tanong ko, habang nakatingin sa dalawang vase na may pagkaibang bouquet. Napaisip si Arvin. Hindi naman ako mahilig sa mga bulaklak, pero sa tingin ko, yung white ranunculus at eucalyptus ang mas maganda. Ngumiti ako. Okay, sige, white ranunculus at eucalyptus ang ating piliin. Babalitaan ko na lang ang ating wedding organizer patungkol dito bukas. Sinikan ko ang kahon at naglagay ng napakaliit na sulat sa gilid. Labis akong nagulat dahil iyon ang pinakaunang pagkakataon na nagbigay siya ng kanyang idea patungkol sa mga plano ng aming kasal. Nitong mga nakaraang buwan, madalas na ako lamang mag-isa ang nagpaplano ng lahat dahil lagi lamang siyang sumasang-ayon sa lahat ng aking mga plano. Akala ko ay hindi siya interesado sa mga plano ng aming kasal, ngunit ngayon ay napatunayan niyang siya ay interesado. Sinabi niya sa akin noong una pa lamang na pangarap ko maisakatuparan ang perpektong kasal kasama siya. Kaya magmula noon ay hindi na siya nangialam sa lahat ng aking mga desisyon at hindi naman mahalaga para sa kanya kung anong klaseng kasal ang mangyayari hanggat ako ang magiging bride niya. Grabe niya ka-sweet. Ako'y napalaway at nagsimulang kumulo ang tiyan nang maamoy ko ang nakakatakam na halimuyak ng sinangag na kanin, itlog at tuyo mula sa aming kusina. Mukhang ang asawa ko ay nagluto ng aming agahan. Nang madali akong tumungo sa kusina, ang pinakauna kong nakita ay ang pagkislap ng butil ng kanyang pawis na dumadaloy pababa sa kanyang makisig na likuran. Nakasuot lamang siya ng itim na boxer short at kulay pink na apron, habang may hawak na sandok sa isang kamay. Hindi ko alam, pero napakahat niya. Tahimik akong naglakad palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit sa kanyang likuran. Langhap na langhap ko ang kanyang natural na amoy at ang kanyang pawis ay nalipat sa aking damit at katawan. Napahinto siya at tumawa. Good morning, wifey. Good morning, pabalik na tugon ko. Ang aga mo yata ngayon na. Lumapit ako sa kanyang tabi habang pinapanood ang kanyang niluluto. Ipinatong niya sa balikat ko ang kanyang isang kamay at hinalikan ng aking noo. Siyempre naman, gusto kong bigyan ng breakfast in bed ang aking reyna. Pero dahil gising ka na, okay lang ba kung breakfast on dining table na lang? Tumango ako, sure. Napangiti siya, okay, malapit na rin namang matapos to. Ilang minuto pagkatapos, nakarinig kami ng malakas na katok sa aming pinto. Kami ay nasa isang condo unit. Agad akong tinignan ni Arvin at tumingin pabalik sa kanyang niluluto. May tao ata sa labas, wifey. Pwede bang ikaw na lamang ang bumukas ng pinto? Oo naman. Saglit lang. Tinanggal ko ang pagkayakap sa kanyang bewang at naglakad patungong pinto. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng mahabang floral na bestida, bakat ang maliit na umbok na kanyang tiyan. Ibinalik ko ang aking tingin sa kanyang muka at magalang nang ngumiti. Sino po sila? Hindi niya pinansin ang aking tanong. Sa halip ay sinilip niya ang loob ng aming kondo. Nasaan si Arvin? Bakit? Tanong ko. Anong kailangan mo sa aking asawa, miss? Ibig mong sabihin, fiancé? Mariing sambit niya habang nakangisi.
Nice to meet you, fiancé ni Arvin. Ako si Stella at ito ang aking baby. Habang hinihipo ang kanyang tiyan. Bago pa ako muling makapagsalita ay nasa likuran ko na agad si Arvin. Wifey, ano bang ginagawa mo at bakit ang tagal mo dyan? Nagulat siya, sumalubong ang kanyang mga kilay nang makita niya ang hindi niya inaasahang bisita. Stella? Anong ginagawa mo rito? Arvin? Walang ano-ano hinalikan niya sa pisngi ang aking fiancé. Sa mismong harapan ko. Stella, tumigil ka nga! Dahan-dahan niya itong tinulak, palayo sa kanya. Kumulo ang ulo ko sa sobrang galit. Ngunit ang sumunod na sinabi niya ay siyang saglit na nagpatigil sa aking puso. Panagutan mo ako at ang anak natin, Arvin. 5 buwan na akong buntis. Anong sinasabi niya? Si Arvin ang ama? Paano nangyari yon? Napailing siya sa mga narinig. Niloloko mo ba ako? Siyempre hindi. Huwag kang magpanggap na walang nangyari sa atin 5 buwan na ang nakalipas. Nainginig ang aking mga tuhod. Tiningnan si Arvin ng may kasamang galit, pagkadismaya at bakas na sakit mula sa aking mga mata. Totoo ba? Umiling siya. Hindi! Hindi! Nagsisinungaling siya! Hinawakan niya ang aking mukha at tinignan ako. Bakas sa kanyang mga mata ang pagkatakot. Wifey, nagsisinungaling siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Pero hindi yun ang nakikita ko. Buntis siya. Diyos ko naman, Arvin. May nangyari pa sa inyo noon? Iniwasan niya ang mga titig ko. Hindi ko alam. Lasing ako noon. Sinampal ko siya ng sobrang lakas. Hindi ako makapaniwala. Gamit ang natitirang lakas ng meron ako, mabilis akong pumasok sa kwarto at doon iniyak ang lahat ng sakit sa aking puso. Napakasakit malaman na ang lalaking inakala kong hinding-hindi ako bibiguin ay siyang dudurog sa akin ngayon. Ilang minuto ang lumipas, sinundan ako ni Arvin sa kwarto. Bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkabalisa. Bago pa siya makalapit sa akin, pinikit ko ang aking mga mata at sinambit ang mga salitang talagang tumagos sa sugatan kong puso. Panagutan mo ang bata, Arvin. Siyempre mahal na mahal ko siya, pero ang anak niya ang pinaka-pinag-uusapan dito. Hindi niya dapat iwanan ang kanyang anak dahil lamang sa akin. Hindi ko siya papayagan. Alam ko kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng broken family at ayaw ko maranasan ng batang ito ang trahedyang pinagdaanan ko. Lumuhod siya sa harap ko habang pinupunasan ang mga luha sa aking pisngi. Wifey, kung yan ang gusto mo, sige. Susuportahan ko ang bata financially at pinapangako kong aalagaan ko siya ng maayos tulad ng isang maalagang ama. Basta wag mo ko iwanan. Magpapakasal pa rin tayo, di ba? Bakas sa kanyang mga boses ang pag-asa. Ang kanyang maitim at kulay abong mga mata ay masigasig na nakatitig sa akin. Naghihintay ng aking sagot. Kaya tumango ako ng isang beses. Itutuloy pa rin ang kasal. Binalot ng nakakaantig na musika mula sa isang piano ang buong katedral. Habang iba pang mga bridesmaids at groomsmen ay nagsimulang maglakad pababa ng aisle. Ang napakagandang puting ranunculus at eucalyptus ay inilagay sa magkabilang panig ng daan na may pulang carpet tulad ng pinlano ko dati. Ang mga bridesmaids ay nakasuot ng puting damit habang ang mga groomsmen ay nakasuot ng itim na tuxedo. Lahat ay nangyayari ayon sa plano ko. Lahat ay perpekto. Halos lahat sana. Mula sa mga bulaklak, venue, motif, kanta, hanggang sa mga outfits, walang nagbago ni isang bagay. Lahat ay akma sa plano na binuo namin noong maayos pa ang lahat. Nagsimula ako maglakad sa aisle. Nakatuon ang aking mga mata sa altar hanggang sa magtagpo ang aming mga mata. Siya ay umiiyak. Ang kanyang kumikislap na mga mata ay hindi kailanman lumipat ng tingin sa iba. Tinitigan niya ako na parang ako lang ang babaeng nakikita niya sa loob ng simbahan. Na parang ako pa rin ang bride na papakasalan niya. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ko sa bouquet. Tumulo ang aking luha habang payukong tiniis ang nakakamatay na sakit sa aking dibdib. Bakit hindi mo binago ang plano sa kasal? Naalala kong tanong ko sa kanya bago magsimula ang seremonya. Ngunit hindi siya umimik. Arvin, ginawa ko sa iyo ang isang pabor.
Pumunta pa rin ako rito, kahit alam kong masasaktan ako na makita kang ikakasal sa iba. Pero bakit kailangan mo pa akong insultuhin? Ang mga bulaklak, ang venue, ang motif, ang mga outfits, at maging ang paborito naming kanta. Wala kang binago kahit ni isang bagay. Sigaw ko sa kanya, habang nagsisimulang mamuwang luha sa sulok ng aking mga mata. Hindi ito ang pinapangarap kong kasal. Kasi kung ganun, ako dapat ang magiging bride niya. At hindi lamang isa-isa sa kanyang mga bisita. Patawarin mo ko, wifey. Mahina at walang buhay ang kanyang boses, na tila pinipigilan ng luha na bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Ito lamang ang tanging paraan upang mapaniwala ko ang aking sarili na ikaw pa rin ang babaeng pakakasalan ko.